Kalbayog ay nasa isang sangandaan. Mananatili ba itong kilala bilang lungsod ng mga talon o magiging lungsod kung saan natutuyo ang mga talon, rumaragasa ang baha at tinatabunan ng landslide ang mga buhay? Papayagan ba nating mga korporasyong mapagsamantala ang mamuno sa pamahalaan o titiisin natin ang birokrasya na siyang kumukontrol sa kapalaran ng ating kalikasan? Isang malinaw na pagtataksil sa tiwala ng publiko nang ipagkait sa mamamayan ang karapatang malaman ang paninindigan ng pamahalaan hinggil sa proyekto at ang katotohanan sa likod ng pagtatayo ng mga higanting turbina sa kagubatan ng Kalbayog. Paano mabubuhay ang mga tao kung ang pinagmumulan ng buhay ay nanganganib? Sino ang tatayo para sa kanila? Ano ang mananaig? Malinis na enerhiya o tubig? Ang Kalbayog Panas-Hayiban Protected Landscape ay isa sa 74 na protektadong lugar sa ilalim ng Republic Act 11038 na kilala bilang Expanded National Integrated Protected Area System Act of 2028. Layunin nitong pangalagaan ang mga ekolohikal na mahalagang rehiyon upang mapanatili ang kabuuan ng kanilang likas na integridad. Ang CPHPL na matatagpuan lamang sa lungsod ng Kalbayog, Samar ay isang makabuluhang protektadong lugar na kilala sa kagandahan ng tanawin, likas na yaman at mataas na antas ng biodiversity. May lawak itong lampas 5 ektarya na hinati sa 2 bahagi. Ang unang bahagi ay may lawak na mahigit 2,000 ektarya at may taas mula 20 hanggang 620 metro sa ibabaw ng dagat. Ang ikalawang bahagi naman ay may lawak ding mahigit 2 ektarya at may taas mula 60 metro hanggang 460 metro sa ibabaw ng dagat. Ang tanawin ay karaniwang binubuo ng mababang kabundukan at mga burol na may mga rolling hanggang sa matatarik na dalisdis na may slope na umabot sa 40 hanggang 50%. Kabilang sa mga pisikal at ekologikal na katangian ng CPHPL ang mga talon tulad ng Panas Falls, Diit Falls, Cagdaras Falls at Tonok Falls na nagsisilbing pinakatampok na tanawin ng parke. Mayroon din itong iba't ibang ecosystem gaya ng mga ilog, kuweba at kagubatan. Ang kagubatan nito ay tinuturing na isa sa pinakamagandang halimbawa ng natitirang tropical rainforest sa bansa na may climax vegetation ng mga dipterocarp tree species. Ang mga daan-daang taong gulang na puno sa CPHPL ay nagpapakita ng likas na pagtubo na hindi pa nagambala simula pa noong unang panahon. Kadalasan, ang mga dambuhalang punong ito ay may sukat na humigit kumulang 100 sentimetro sa diametro sa taas ng dibdib. Mayroon din itong mga mainit na bukal o hot spring na pinaniniwalaang may gamot na bisa ayon sa mga residente. Dahil sa halagang hydrological dito, nagsisilbi ang parke bilang pinagmumula ng mga sapat ilog ng Kalbayog na nagbibigay ng tuloy-tuloy na supply ng sariwang isda at iba pang yamang tubig sa kalapit na komunidad. Ang CPHPL ay mayaman sa flora at fauna, kabilang na ang mga bihira at nanganganib na mga uri ng halaman at hayop. Ang natatanging likas na katangian at malinis na kapaligiran ng parke ay nagbibigay diin sa kahalagahan nito para sa ecological, tanawin at pang-edukasyong konserbasyon, pati na rin sa potensyal nito sa ekoturismo. Nababahala ang publiko sa posibleng mangyari kung sakaling magtagal ang revocation of endorsement na ibinigay ng lokal na pamahalaan ng Kalbayog sa Gemini Wind Energy Corporation sa pagpapatayo nito ng turbina sa strict protection zone ng Kalbayog Panas-Hayiban Protected Landscape
Napag-alaman na nagbaba ng isang resolusyon ang lokal na pamahalaan sa pamamagitan ng konseho na pinahihintulutan ang Gemini Wind Power Project sa Calbayog Panas-Hiban Protected Landscape at patuloy na magsagawa ng pag-aaral na magsusukat sa lakas ng hangin sa nasabing lugar sa pamamagitan ng nakatayong metmast. Nagbigay din ng suporta ang Sangguniang Panlalawigan noong Nobyembre sa nakaraang taon. Kaya naman nakipagpulong ang Calbayog City Water District, Calbayog Waters, Samar Island Heritage Center Incorporated at iba pang apektadong mamamayan ng Calbayog kay Samar Governor Shari Antan noong Marso taong kasalukuyan. Ang pag-uusap ay ang paghingi ng tulong kung pwedeng mailabas sa strict protection zone ang 13 turbina sapagkat maapektuhan ang pinagkukunan ng tubig ng buong lungsod ng Calbayog. Naging bukas ang isipan ng gobernador sa pagkakataong ito. Now, as to kung masaling kita 24 is good na hiya, but the 15 but the 12 is not, pwede po baliwat kami magpabuli ka iyo. Siguro we will work hand in hand with Vena kung hain another alternative na po pwede na location nga pwede butangan itong at 12. Okay. So, we want to ask Ben na maglumusa din ni Haaton and then we will engage with you para ma-assure na lagwat ka mo nga diri kita mawawalan ng tubig na ni. Of course, we don't want that to happen, especially for Calbayog na nakuliwan, especially for poblasyon na kundi in volume ng tubig. Subalit sa kabila ng pakiusap at paghihintay na masolusyonan ang hinaing ng publiko, walang nangyaring paglilipat ng lugar na pwedeng pagtayuan ng 13 turbina. Hanggang sa nakakuha ng Environmental Compliance Certificate ang Gemini Wind Energy Corporation noong Setyembre 12 taong kasalukuyan. Inanunsyo mismo ng Gemini Wind Energy Corporation sa harap ng publiko sa ginanap na public hearing noong 2 ng Oktubre at kinumpirma pa sa isinagawang executive consultation noong 17 ng Oktubre sa Calbayog Convention Center. So, gidaan September 12, 2025, na-issue na an Environmental Compliance Certificate for the Gemini Wind Power Project of Gemini Wind Energy Corporation with ECC number ECCR08250800. Sa isinagawang executive consultation kamakailan, may mga katanungan ng iilan. Bakit nagbigay ng suporta ang lokal na pamahalaan sa isang proyekto na hindi naman pala nila alam ang technical na aspeto kung saan ito itatayo? Inin na kin-highlight sa aton talahuron nga mga konsihal, City Council nga, waray baya kami magbutang dida sa resolution nga ini nga proyekto, ibubutang dida sa protected area. Akong galay ni baga pag-survey kanina, ano na yung reaction sana? Nasari man akong nabatian. Kaya naman nga nag-approve ka mo, nga waray anay ka mo mamati kung ano ito nga proyekto. Kaya ano nga mag-resolution ka mo, nga di man ngayon ka mo sayod. Pero na-enlighten ka daw kay nasi nga, general man la, diba? Pero maupa ito nga learning lesson. Kaya ano nga dirigin kaya pwede man si Mering Anay, diri anay kayo ma-approve as City Council unless matapos anay ang iyo study. Diba? Kay legal ito, pero pagtitinawan lang kita, makaarawod. I would like to correct you, Father. Wari kami mag-approve. Oh, what I mean, nagpasa in resolution. Nagpasa sa resolution. Nag-endorse whatever. Patarawan na kita, pagtitinawaan kita. Nag-endorse ka mo, diri ngayon kumaanang kung anong extent. Anay. Thank you. Father. I think that's the point, that yun ang point na we have to contest or question the ECC approved by the DNR. Kasi nga, yung an era gin-approval is for the whole project. Waray sira maghatag specific location. Now, ikaw naman taga DNR,
Kaya nanong mag-approve ka ECC, nga wala man specific locations. Unless, what was submitted to them sa ECC, may mga location nga waray mention an sa protected area. Ang Protected Area Management Board o PAMB na pumayag ding magkaroon ng ganitong proyekto sa Calbayog Panas Hayiban Protected Landscape ay nauna pang mag-endorso at ang mga punong barangay na dadaanan ng proyekto. What is PAMB? PAMB is Protected Area Management Board. Bagagin, giputing-ting itong sining na Gemini, the certain effort to change the composition of the PAMB Protected Area Management Board. Ang mga nalingkod nila baga ira na handpik nga para at itong mapa ginotro ibig nga ang atong watershed area dako ginguti ay. Ang inaasahan nilang pagbawi ng endorsement ay hindi naging madali sapagkat may hininging kondisyon ang sangguniang panlungsod ng Calbayog. Sa ipinahayag ni Attorney Eduardo Tibo, kailangan magsumite ng komprehensibong ulat si Professor Harold Mercurio na may kalakip na ebidensya na magpapatibay sa petisyong ihahain ng Save Calbayog Rivers Foundation Incorporated. Kinahanglan namon adto ngayon sinurat. Kaya diri kita, siring pa, ang syudad sa Calbayog, pinagi sa sanggunian, waray puder, paghatag sin permiso. Kung ang syudad sa Calbayog, waray puder, paghatag permiso, sini nga mga proyekto, waray liwat puder ang syudad sa Calbayog, magpaundang, sini nga proyekto. Sino ang may puder? Nano nga departamento? Ang Department of Energy, ngansan Department of Environment and Natural Resources. Nano naton himon adto na nga ginasoy kinahanglan naton igpadara ngadto san mga nahidadabihan. Siring ko pa kanina nga tanan nga higwaos dida sa sulod sa Hayiban protected area labi na ang pagpadako o pagpagutiay san mga zona, labi na ang multiple use zone, kinahanglan nga sumaka ngadto sa Kongreso. Pinaagi san balaod. May dakita congressman, iniyan nga at resulta sa naton harampang, igpapadangat taluat ngadto sa naton congressman, base iya igplaster luat dito sa Kongreso ang aton mga reklamo. Pero bakit nga ba may pag-aalinlangan si Mayor Uy na magpatupad ng kautusan tungkol sa pagpapatigil sa Gemini Wind Energy Corporation na magputol ng mga puno sa Calbayog Panas Hayiban Protected Landscape? Di naman siguro, kita ko kuhan legality on the executive. Attorney, may total lakban kit with the national nga kuhan. Tapos magsisikla sa special permit, maaro di you have to execute an executive order nga may doon magit national? Yes, that's why. Di na siguro may issue sa executive order. Kaya may prevail na national. Sa Gemini Wind Power Project na isinumite sa DENR EMB8, ang mga lugar ng Calbayog na magsisilbing host barangay o dadaanan ng proyekto ay ang Pilar, kag Lanipaw Sur, kag Anibong, Bugtong, Manuel Baral Sr., San Joaquin, Baay, Bayo, kag Manipis Norte, kag Manipis Sur, Danau Dos, Malaga, Dawo, Tinaplakan, kan Gumaod, Mantaong, Kabatuan, at Sigo. Iilan sa mga opisyal ng barangay na kausap ko ay nagpahayag ng kanilang saloobin hinggil sa proyekto. Kami nilang taga-Pilar, damo na diri talaga. Mismo ako, di ako sa uyon niya, butangan. Kung naman ang mahimo naman, kung, di ba? Kung may datang taas pa sa aton na nanunungkulan, na umuyon. Pero sa sa barangay Pilar, tayo di gud kami sa kung pwede. Ikamati ko sini redaksi niya lugar na pang istorya kami sini board member sa probinsya. Muna ko may agreement sa gobyerno. Kung Calbayog ang napiktado sini. Kung magtukod turbina. Tukod sa turbina,
Kay di man sira pwede nga magtukod nga waray sira kalsada. Sa bugtong nila papaagi maagi nga di sa pinya. Tas maagi sa Peña Dos. Nga sa Igbaw. Maapektuhan ang sapa. Ang hamon ni river maapektuhan. Ang hamon ni river kasi tikang sa dawo. Pero ang makasog na sumuporta sa tubig sa Calbayog ang pan-asphalt. Wala kami problema basta kaupayan sa city. Kaya niyo magsakripisyo. Kaya naman magsakripisyo, pero kung kaupayan sa city, pero kung sa sakripisyo liwat sa city, ang kunera sa era mga tao. Nahati ka sa tao, mayroon na uyag, badalot ka din, hati kasi. Ano ako not nakikita dida, kung saan maupay man ang mga reaction sa mga taga-LGU, nga din sa amon, nang attender dito sa amon meeting, development, nga ako nakikita kasi anak ko nakita sa mga experiences nito sa nabi sa may Ilocos, may naman sila sana, wala man nakabatian nga, maraot ni hitabo, mga maada, mga magraot ni mga epekto ba? Kulang man sa eksaktong impormasyon ng mamamayan ng Barangay Dawo, alam nila ang malaking epekto ng turbina kapag itinayo ito sa kanilang lugar. Sa bagyo nga naabot nga naaagian talaga ang Dawo, pero may good apo ini din mga amon barangay. Mao ba? Tubtub pira ka feet ang tubig. Kung din kay adaman nga ni mama nakon sa akon datong pagkuan, adaman nito nga kuan. Ini nga poste. Opo, ito oo. Ini siya ang kahalap ko permit sa kuan, naaabot sa tubig. Oo. Kay diri sin ni kaya kuan man sa mga tawo an kuan binabaha. So, ini din higing babaha gud dinhi nga barangay. So sino man sa iyo nagresponde? Waray kamulo? Kada tagsa. Yes po nga pamilya. Kay diri nga ni namon ako para na namon pamilya waray man iba bahala kan pila panginanuan niyo kalugaringon. Subay sini nga naglabay yung mga panahon nga ini mga lugar dito sa palanit nga di sini nga along Dicos nga pinambahan ang samantala sa tubiri itong babaha. Yan na nabalitaan ko nga pinambahan na itong lugar. Kung magpatigang sini nga kuwan mo nga saring ko ako baga natipak lang si Don, baga din mo benefito ko naman. Hindi lang pagbaha, landslides at rockslides ang posibleng mangyari sa iilang lugar ng Calbayog. Maapektuhan din ang pinagkukunan ng tubig na nandon mismo sa strict protection zone ng Calbayog Panas-Hayiban Protected Landscape at ito ay ang Calbayog Watershed. Kasama ang Calbayog City Water District na kumikilos at kumukontra sa wind turbine project. Lalo ang pwede niyo himuon ng mapiktuhan ng tubig. Ang rated capacity sa supply ng tubig sa mga sources ko may banan. Paano niyo may pabalik sa normal kung mapiktuhan ang rated capacity? Sigurado ako may napiktuhan ito. Aabot sa 19,000 service connections ang nakakatanggap ng tubig sa araw-araw. Kapag masama ang panahon tulad ng bagyo, walang tubig na tumutulo sa gripo sa iilang kabahayan. Ibinahagi ni Engineer Fernan Barry Bohol ng Calbayog Waters Incorporated na sa kasalukuyan patuloy silang nagsasagawa ng rehabilitasyon sa mga tubo na dinadaluyan ng tubig. Ito ang dahilan kung bakit may mga bahay pa ring nagrereklamo sa kawalan o mahinang supply ng tubig. Right now, anaton from 45 naging almost ada nila sa mga 15 nga mga lugar anaton may mga problema nga tubig. So from Panlayahan down to Capoocan and Obrero, and usa nila natin din ang may problema is Trinidad. So when it comes to service sa aton SLA, service level agreement naman ni Calbayog Water, when we say pag-restore or pag-respond sa mga complaints, may namanggit sinusunod. And una natin kung nanoan mas importante is it doesn't mean kung may complaint within 24 hours ada. Although kinahanglan namon reparon, pero may dakit gin ko kung hain and mas priority naton. And then ngan every day diri la usa or duha kun diri naabot 20 to 50 ka complaints na natin ginatiman ni Calbayog. Pero may mga pagkakataon ding walang supply ng tubig kahit normal ang panahon.
tulad ng nakaraang State Colleges and Universities Athletic Association Meet na ginanap sa Northwest Samar State University, Calbayog. Nakaranas ng krisis ang mga delegado na dumalo sa loob ng isang linggo. Our main concern was the water talaga. When we arrived here, was the water. And we were just lucky that the Northwest Samar State University in charge here is on the go, kumbaga always on the go. Every time we call them for help, they would assist us. But again, medyo kulang pa rin talaga eh. But again, we just have to adjust kung anong may offer ng host. One concern sa mga artists is water, you know. So I advise them lang to pitch your own water, you know, to look for source of water na magamit nila for taking bath, sa era hygiene. Sa Calbayog, nakaka-experience na waray tubig kada aga. Size sa kaong barangay ha, Barangay Trinidad. Ang size ang aga, tugtog mga alas 9, waray sanggab ni waray kami tubig. Pinaabat na sa Calbayog ang kaluyahan sa supply sa tubig. Waray pa magtikang pagbutang structure and genuine wind energy corporation. So kami mismo na alarma kami nga mas magmamakuri ang kabutangan sa mga mulupyo pag-abot sa tak na nga implement na ang pagbutang sila nga mga turbina tungod kay rarab-rabon ang kabukiran ng atong protected area pag-accommodate la sila nga mga wind turbines. Bago pa man binasbasan ng DENR EMB 8 ng Environmental Compliance Certificate ang Gemini Wind Energy Corporation, nagpahiwatig na ang ilang miyembro ng PAMBI mula sa pribadong sektor tungkol sa kanilang agam-agam sa proyekto. Hindi dahil sa ayaw nila ng renewable energy, kundi ang pwesto kung saan ito itatayo. Kaya naman sa kalaunan, unti-unti nang hindi sila iniimbitahan sa pagpupulong. Wala nang nakakarating na imbitasyon mula sa PAMBI Secretariat na pinangungunahan ni Protected Area Superintendent Dennis De Los Santos. O, makita niyo ang pattern nga kami nga nagko-question. Wala nga ni kami mag-oppose ha. Nag-question la kami. Hinay-hinay kami nga ginpantanggal sa PAMBI. Lumalabas na ang PAMBI mismo ang nagbigay daan para makapasok sa CPHPL ang GWEC project. Ano nga ba ang dahilan kung bakit nagkaroon ng rezoning sa Calbayog Panas Hayiban Protected Landscape? Waray minuwa ng mapa, waray overnight na nagtigdabaguan ang management zone. Kaya nire po inibaguhon, kaya nire-review tayo sa central office. Before namin mag-change ang management zone, isa ko sa nakapoy, ginpapareho namin ito sa central office. Yung purpose naman talaga ng ating Philippine Environmental Impact Assessment System, the Philippine EIS system, is yung objective nun talaga doon is to balance yung ating economic development vis-a-vis with environmental protection. Dapat sabay-sabay yun, di ba? Hindi naman pwede mag-develop tayo in the expense of the environment. Hindi naman tayo pwede rin na puro environmental lang because we also need to develop. Kaya malaking challenge talaga yan sa EMB. Anong gagawin namin, di ba? Inamin ni Mayor Raymond Uy na may inaprubahan silang resolusyon tungkol sa Calbayog Panas Hayiban Protected Landscape Management Zone. Resolution approving and adopting the Calbayog Panas Hayiban Protected Landscape Management Zone. So, ang pag-rezone after 3 years. Pero it's depende lang sa PAMBI. Na umakma sa obserbasyon ni Professor Harold Mercurio ng Samar Island Heritage Center Incorporated. Aniya, bigla na lang lumapad ang multi-use zone ng Calbayog Panas Hayiban Protected Landscape at lumiit ang sukat ng strict protection zone kung saan nandun ang watershed. Dito niya na madi-deny nga sa era latest nga mapa sulod na ang turbines. Na naman karigsigon siton?
gina-accommodate. Kaysa una, an era delineation, sakto lang ang kadako sa multiple use zone. Pinatutuhanan ni Jasper Ibanez ng Knights of Rizal Agricultural Endeavor Foundation Incorporated na nagsagawa ng rezoning ang PAMBI sa Kalbayog Panas Hayiban Protected Landscape. Abot na lisan kan Paso Dinis, naghimo sira lugaring nira nga landmark. May na sira mapa pero waray sira file good. Mula 1992 ay nakaupo na si Jasper Ibanez sa PAMBI na nagre-representa ng People's Organization. Pero tulad ng ibang private sector representatives, hindi na rin siya naimbitahan sa susunod na pagtitipon. May naranasan din siyang pagbabanta na posible silang paalisin ng PAMBI sa Sitio Peñados dahil sa isinagawang rezoning. Pasok na ang lugar nila sa Kalbayog Panas Hayiban Protected Landscape. Nga Gemini. Kung waray ini nga Gemini, waray man kami pakialam dito sa amon. Madto nga gin kuan nga maski kuno nano nga oras pwede kami ibik din sa lugar. Dinhi. So mawawaraan barangay Peñados. Iban bot ni rasig nga tanggalon. Tanggalon. Oo. Ini nga lugar kun bagi gintar ba kami kay sa rin ko. Maato kami. Oo. Kaya ko pagasan dugo ini nga lugar. Bangin ang diin ardiri. Kay magaman siron mga spoiled brat. Oo. Kung diri nga ni ira babalabagan ni mo ira karuyan. Nagsusumat tayo sa pulis, sa army. May ito nang masakit sa ako nga ginhimo sa BNR. Nga gin-report ako. Ano nga bang rason at nagpupumilit ang Gemini Wind Energy Corporation na tayuan ng turbina ang Kalbayog Panas Hayiban Protected Landscape? Kung ini nga, kaya ano nga, gini-interesan ini sa ibaw. Kaya naman nga dili na dito sa coastal ka na, para walang problema. Una po, nanong kayo dito ibubutang sa PHPL kay base sa mga wind studies, so dili na mga available map, kundi pati ang mga ground measures, kaya nandito kami sa mga MEPMAS, dito po nakita ang mga pinakamausog talaga na hangin na dito ang pinaka-feasible na magtukod sa wind farm. Kaya hindi po nga pagtukod sa wind project, dili na siya kundi may hataas na hangin, kundi dapat bankable or enough and imo wind over the year, over the seasons sa meada, para enough siya makabuhat sa power. Kung ano kayo dito po sa coastal, dito po sa ato sa Kalbayog, dito po maupay ang hangin dito sa ato coastal areas. Is not just rich in biodiversity. Of course, kung ibutang mo dida ang wind turbines, damo nga old growth forest, so there will be a harvest of lumbers. We do not know kung di na mo ng policy sa DNRC, kung di mahihingat to, kung magkakamayada ba sa strict monitoring, kung kalahin papasa ng mga harvest, ay pag-ibilin na irinida. But I've heard that the DNR, hindi nga talaga yung mga kahoy to turn over ini sa DNR. And I hope so, magto na ito po. And given nga high reach in the area, we also suspect na rich in mineral deposit in the area. So, ang amon usa nga rason pagtipa ibutang ini nga tracing of wind turbines dida kay sa pagtindog pala sa tracing of wind turbines bubutangan ini karsada. Pagkakamay ada opening ngadto sa butnga mismo sa kagubugan sa Kalbayog dito sa Samar. Susugad-sugad sa gintagan mo, ginabrihan mo gate ang mga minero nga karuyag mag-explore. Nakasaad sa Gemini Wind Power Project Environmental Impact Statement na nasa 777 ektarya ang sakop ng proyekto at madadaanan ang 15 barangay ng lungsod ng Kalbayog at bayan ng San Isidro, Northern Samar. Ang 15 barangay na nasa loob ng ECC ay Baay, Bayo, Bugtong, Kaganibong, Kaglanipaw Sur, Kaglanipaw Norte, Kagmanipis Sur, Danau 2, Dawo, Malaga, Manuel Baral Sr., Pilar, San Joaquin, Kaglanipaw at Beriato ng San Isidro, Northern Samar.
Sa 15 barangay, 5 ang pasok sa CPHPL tulad ng Pilar, Dawo, Kaganibong, Bayo at Manuel Baral, kung saan may 13 turbina ang itatayo. Ipinipilit ng JEWEC na itong mga turbinang itatayo ay nasa multiple use zone. Subalit, pinaninindigan ng Save Calbayog Rivers Foundation Incorporated na nasa loob ito ng strict protection zone kung saan nandoon ang Calbayog watershed. Pagkatapos ng mahabang usapan sa gitna ng lokal na pamahalaan ng Calbayog at ng mamamayan, lumalabas na ang LGU endorsement mula sa lungsod, lalawigan ng Samar, kasama na ang mga barangay, pati na rin ang Tambi Resolution, ang mga mahahalagang dokumento na nagpatibay sa ECC application ng JEWEC sa DENR Environmental Management Bureau Regional Office 8 at pati na rin ng Special Use Agreement in Protected Areas o SAPA. Baga nagawas siya na nga waray talaga diri karuyag sa naton sanggunian nga iton nga iyo resolution mawan ira gamiton kay ang purpose niyo para lakon ta pagkandak sa study. Pero para mahibaruan naton nga tanan, iton nga endorsement sa sanggunian asya ang gingamit sa Gemini, gin-attach nira san ira gin-submit sa DNR para san pagkandak sa ito nga public scoping ngan para pag-aro sa ECC. So usa iton nga ira gin-attach dito. So masiringkit kareg signon kun diri mawan intention sa naghatag sa resolution pero iba ang ginhimo sang gintagan sa endorsement baga nagawas nga ginuwat kit nga tanan. Tama ba? Tama ito. You cannot put the blame on us if our resolution was used in any other way other than the intentions of the Sangguniang. Yes, I agree. Ngan karuyag namon ipasabot kay ginpaabot ko na ini nga ato niya na problema sa Integrated Bar of the Philippines, member man nga niya si Kagawad Tibo. Ngan kami hulos an among pagsuporta sini, magpapagawa sa Integrated Bar of the Philippines an among statement of support sa naton pagtipas ang ginihimo nila sa naton watershed area. Ngan damo nga mga abogado sa Integrated Bar of the Philippines Samar Chapter ang magbuburublig para makahimokit sin mga legal nga pitad para diri ini matuman nga pagtamas-tamas sa naton protected landscape. May naiwang katanungan ang mamamayan, saan hahantong ang kanilang ipinaglalaban? Ano kaya ang mananaig? Sa isinagawang interview ng Magic News FM sa Department of Energy, sinabi nitong hindi pwedeng pagtayuan ng istruktura ang isang protektadong kagubatan tulad ng Calbayog Panas Hayiban Protected Landscape. Pero I think it's better for DNR to check it kung mali nga at illegal. But normally they don't do that kasi it's too expensive to put on the sly. Hindi pwede naman yata na... Pero may mechanism tayo, Sec, na ginagamit to regulate and to monitor this foreign kaya nga, industry. may ECC dapat yan So, si DNR dapat yan nagbibigay ng tiras kung mali. Walang ECC pa, but they started already. Hindi pwede yan mag-start kung walang ECC. Sa isang Facebook post ni dating Calbayog Mayor Melcenen Sarmiento, sinabi nitong maisinagawa silang pag-aaral tungkol sa wind potential ng Calbayog noong 2006 kasama ang Department of Energy. Natuklasan na sa Barangay Baay, Tinambakan District ay may potensyal na hangin na pwedeng pagtayuan ng wind farms. Ito ay malapit sa National Highway na kaharap sa Summer Sea. Ang lokasyon na nakita ay hindi masyadong makakaapekto sa protektadong lugar ng Calbayog at masisigurong mabigyan ng proteksyon ang Calbayog Panas Hayiban Protected Landscape, ang watershed na pinagkukunan ng tubig ng buong lungsod at seguridad para sa paparating na henerasyon. Ang unang hakbang na ginawa ng Save Calbayog Rivers Foundation Incorporated ay ang pagsagawa ng signature campaign na kumukontra sa pagtatayo ng mga turbina sa strict protection zone ng Calbayog Panas Hayiban Protected Landscape. Ang among kampanya, signature campaign kontra sa pagtukol sa mga turbina sa sulod sa Calbayog Panas Hayiban Protected Landscape. Ang ilang proyekto propose ini sa Gemini Wind Energy Corporation.
Usa siya nga multinational corporation nga nakabase sa Singapore. Sinundan ito ng advocacy march sa buong lungsod ng Calbayog na sinuportahan ng iba't ibang organisasyon. Protected area. Hindi kami na-agree. Hindi na-agree. Mga Calbayog nun, maaram ng ang damuna ang mga barangay nga nalubog na sa baha. Kinanglan, ihatagtagan na itong preservation para sa kaupayan, para sa future sa natin Calbayog. Nabinagudya lang ang tubig. Nagpupuri kami. Sa agaw, makuri ang tubig. Sa kulog, tapos na itong gabi lang, sasalod na lang. Ako, taga-syudad ako, Calbayog. Pero nagsasalod lang kami, in kulupay. Kaya para, sa gabi mo na ang pagkusog, mo na alam mo pagsalod. Sa adlaw, sa aga, waray, tubig. No, kay dakuan danyos kontra sa benepisyo. We are protecting the future of Samariños and many Calbayog nodes. No to 13 wind turbines within the protected area. No tungod kay against the law. Maraming mga organisasyon at grupo ang lumantad, nagbigay ng suporta sa petisyon at advocacy march na pinangunahan ng Save Calbayog Rivers Foundation tulad ng Samar Island Heritage Center Incorporated, NUJP Samar Chapter, Region 8 Media Citizen Council, Integrated Bar of the Philippines Samar Chapter, Greenpeace Philippines, Christ the King College of Calbayog Incorporated, Calbayog Bugto Association, Samar Medical Society, Diocese of Calbayog, Samar Community of Religious and Diocesan Ex-Seminarians Incorporated, at iba pa. Uripon tagakagurangan kabos sa waray hebaro lus ay nagiging harang doon nga naging re-respeto waray sing ka-importante andiri may halad kasing-kasing nga lusay nagtubo ka ng siyudad natad pag-antos ang kabutlaw dugo talinto manggad kinabuhi abuton man satun kawaray palat Habang gumagawa ng hakbang ang Save Calbayog Rivers Foundation Incorporated at Calbayog City Water District para hindi matuloy ang CHEWEC project, pumayag si Calbayog Mayor Raymond Uy na magkaroon ng biodiversity audit sa CPHPL sa teknikal na tulong ng VSU Biodiversity Research Center. Ito'y upang mabilang at magkaroon ng opisyal na record ang Calbayog kung ilang mga puno ng kahoy, mga halaman, hayop at iba pang likas na yaman mayroon ang Calbayog Panasahiban Protected Landscape. Suggestion, Sir Harold, sini nga biodiversity audit, willing po ang LGU mag-finance para sana makandara ron.